Isang magandang umaga po sa inyo, sa buong kapuluan, sa mahal na sandaigdigan. Ang aking pong pagpa-Facebook para po malaman ng karamihan ang dapat gawin sa mga taong naniniwala. Naririto po ang aking paliwanag sa araw na ito. Kaya kung sakali man po sa lahat ng nagpa-follow up sa akin, dahan-dahan niyo mapapakinggan ang aking araw-araw na paalala na di niyo makakalimutan. Di po ba ang aking ginagamot sa mga prostate, sa mga tumataas ang sugar, sa mga diabetes, sa mga sakit sa abdo, sa atay, sa mga leukemia at marami pang iba. Lalo-lalo po sa kababaihan, lagi akong nagpapaalala ng panggagamot at para maayos at mahabol natin ang kanilang problema darating sa buhay. Ang lahat po na ito ay aking pinagtsatsagaan at pinahahatid ko sa inyo. Hindi po mahirap isipin, pero po napakahirap gawin. Ito po ang aking nalalaman sa kababaihan. Umpisahan ko po. Kumuha po kayo ng ganitong kalaking bulak. Maglagay po kayo ng 3 kutsara sa platito. Ilagay niyo po ito sa punong katawan niyo. Gagawin niyo po, maglalagay po kayo ng una sa baywang. Tapos po ito, ikakagat niyo po sa punong katawan. Ganito po yan. Ilalagay niyo po yan ganyan. At kapag po may nangangati sa loob nito, pupunasan niyo lang po yan. Napakaganda po ng biyaya. At lalo-lalo naman po sa may mga rayuma. Ang langis po ay napakahusay, napakagaling. Ilalangis niyo po ito sa talampakan po pa ganyan, pataas, lahat. Everyday po, everyday. Lalo po yung mga namamanhid. Kaya nga po ginagawa ko sa inyo, dala palibhasa ng aking kaiidaran at sa aking pong tinanguan sa ating mahal na Panginoon na hanggang ako man lang ay nabubuhay ay maipaliwanag ko sa kanila dapat gawin. Ito po, ipupunas nyo po araw-araw sa tuwing kayo matutulog talaga po hanggang mawawala po ang manhid ninyo. Kaya po maraming tumatawag sa akin, nagpapasalamat po sa lahat ng nagaganap sa buhay. Ito po sa naniniwala lamang. Doon po sa hindi naniniwala, wala pong binatbat. Kaya nga po ang masasabi ko sa inyo, ang nagpupunta dito, yung nakikinig, yung may paniniwala. Pero po pag walang paniniwala, lalo na po yung maraming pera, ay naku po, isang pitik lang po, wala po silang inano. Kaya kung sakali man, huwag naman sana kayong masasaktan. Kasi ako naman nagpapaliwanag sa kaayusan, lalo-lalo sa mga murang kabataan, di po ba napakaganda? Yung po mga halimbawa mo, mga new generation, yung nakabra po ng mapakatitigas po na mga goma, tapos may maliligo. Ang gagawin nyo po yung ganito, yung po ugat ginapepende, kumuha po kayo ng langis ng niyog, ipupunas nyo pong ganyan, hindi na po kailangan kung sino po nung magpapasahe sa inyo. Lalo naman po dito sa leeg, yung namimigat ang ulo ninyo. Kaya nga kung sakali na kayo nai-stress, huwag kayo masyado dahil papuputok ang ugat ninyo, delikado na kayo. Ganyan po, gagawin niyo po ng langis na ganyan po yan, hindi na po kayo kailangan pang magpahilot sa iba. Gayon din po, nananawagan din po ako sa mga barbero. Huwag nung pipilitehin yung ulong ganire, yung kaliwa kanan. Kayo magpapagupit, kinakailangan ingatan nyo ang inyong katauhan, ang inyong ulo. Kasi ako 84 years old na, napagdaanan ko ng lahat yan bilang ako'y sumbungan ng tao dito. Yung lahat na nabibiktima, kayo nagkakaroon ng biktima na stroke. Nagkakaroon na bibigla. Ito po, very sensitive po ito. Ugat yun. Pag po timikos yan, magiging hawahan nga po kayo. Pero halantala, problema po. Kaya isang mother pa rin ng Bulacan, nagpapaliwanag sa inyo sa tuwina ng inyong mga gagawin para maging maayos ang buhay na hindi puro problema. Tayo po hanggang matanda, nag-aaral. Kahit matanda na, kagaya nga po ngayon, pinapaliwanag ko po sa inyo, lalo-lalo po sa tenga, kinakailangan pong papatakan nyo yan minsan isang buwan, 3 patak. Yung pong tubig, lalagay nyo pong ganyan, gaganyan nyo po 3. Tapos ipapatak nyo ng 1, 2, 3. Tapos po gaganyan nyo, magkabila. Ang ibinubunga po nito, hindi po natutuyo ang ugat. Unang-una po, ang salamin po. Kapag po kayo 80 years old na, nasasalipin na po yun. Ngayon po, pag kayo po masipag magpapapatak nito ganyan-ganyan, 3 patak lang po. Ipagbibiling ko sa inyo, huwag kayong makikialam sa buhay ng may buhay. Hayaan nyo
Kayo. Huwag kayong maglalagay. Kasi kuminsan nagkakaabirya kayo pa sisisihin ng mga tao. Ngayon, naipaliwanag ko sa inyo, huwag kayong makikialam. Kasi ngayon, ang makialam, tumutulong ka na napiperhisyo, nababaliwala. Kaya ngayon, halos di papel ang gagawin ninyo. Kaya ngayon, ang mother pa rin maingat. Ako nga dito sa amin, pag magpapagamit sa amin, ay hindi ko kayo gagamitin hanggang wala kayong listahan. Papasok kayo sa akin, may lista. Pag uwi nyo, lilista ka rin. Walang problema ng umalis. Walang sagabal. Walang makapaghahabol. Kaya isang maliwanag na umaga po ang aking bigay sa inyo sa mensahe na kahit na po papano hinahatid ko sa inyo. Kaya po kung sakaling medyo ako'y dumadalang, isasagad ko na po ang aking sasabihin. Siyempre, ano po ba naman araw-araw ibabalita ko sa inyo? Tayo na kumakain araw-araw. Ngayon, nang matapos po ang aking pagbabalita sa inyo sa araw na ito, hindi po ba't kaya ganda? Na eto po, ang hinahabol ko po ba yung matras ng mga babae. Kapag po kayo, bumili po kayo nito sa Mercury, siguro po around 400 o 350. Lalagyan niyo po ng langis ito, nananawagan ako sa mga kababaihang katulad ko. Eto, maglalagay kayo ng 1 inch dyan. Tapos, ipapatak niyo ito sa punong katawan yan. Ayan. Yung bakterya po na nasa loob, sumisipa, natatanggal. Hindi po mabubulok ang matris nyo. Kasi ngayon ko po na-encounter na isang gaispili lamang ang naroon sa loob. Nagkakaroon po ng depekto, bakterya. Yan po lumalaki, gaispili po yan. Ngayon, meron pa rin po akong paalala sa mga kababaihan. Kinakailangan po ito, Cobalt po ito. Maligo kayo. Kahit na every month or 2 times a month. Maligo kayo, uminom kayo isang basong tubig. Pagkatapos po, magayat po kayo ng kalamansi, 15, 3 sibuyas, at saka po sambix na maliit, may konti asin. Gagawin niyo po, bago kayo umupo doon, iinom po kayo 2 baso. Ngayon, pag umupo naman po kayo doon, 1.5 minutes lamang. Huwag po kayo maliligo kinabukasan. Itong pananawagan ko na ito para hindi mamagaan sa ihian, hindi magkaroon ng problema, infeksyon ang loob. Kasi kapag kayo ay nagkaroon ng infeksyon, ano mangyayari sa inyo? Kapag inamagana, ooperahin na yan, ibabiopsy na yan, ikekemo na yan, napakalaking gastos. Kaya sa umagang ito, ang aking sinasabi sa inyo, hindi masama na kayo sa isang pamilya, maghanda kayo ng langis na ginto. Sumasakit ang tiyan, uminom ng 3 kutsara o 4. May diabetes, uminom 3 beses, Pero ang pinakadulot postrero nito, akisit katapusan, alagang katawan ng tao na hindi naninigas to. Lahat po, pati baga, yung mga inuubo dyan, uminom kayo ng 2 kutsara o 3 kutsara. Yung mga sanggol, kalahating kutsarita. Kasi sa mga sanggol ito, pag inuubo, baka pumutok ka ugat yan. Yan, magkakaroon ng karbungko. Ngayon ito, sa mga bata, maliliit, 4 na buwan, 3 buwan, huwag kayong mag-ino-inisentihan. Gawin nyo ang pagkakataong ito. 1 kutsarita para dumugas. Kapag naman ubong-ubo ang bata na bagong silang, kinakailangan na painumin nyo ng 1 kutsarang katasin ang dahon ng ampalaya. Makakatas din ang dahon ng sili, 1 kutsara lamang. Kahit na 3 buwan pa lang ang bata, pwede hindi po makasasama ito. Dahil ito po ang lumang ating pinagdaanan. Nananawagan ako kung sino lang yung naniniwala, Kaya pag-aralan nyo mabuti, hindi basta-basta tira kayo ng tira. At saka yung mga batang sanggol, iwari mo, 6 na buwan na yung bata. 1 kalamansi, ipisahan nyo doon sa isang bote, hindi makasasama. Kaya kung ako man, nilalalos ko ang mga tao na kinakailangan na paggamit ng langis, para magamit. At ang aking mariing binabalikan yung mga manhid, ang mga paa, na wala ng pakiramdam. Gabi-gabi, pupunasan nyo yan. Tandaan nyo, kinabukasan. Gawin nyo na itong pabango, langis ng niyog. Walang masama. Kaya mulit-muli kong binabalikan ang mga tao. Wari mo, matanda na, senior na, mga lola nyo. Pag nilangisan nyo yung perta ng lola ninyo, sasagad hanggang lalamunan.
Basta ang paggawa nito, pahihigain, lalagyan ng unan, tapos iyon, papasok na hindi kakatas. Kasi dire-diretso yun eh. Matapos na ibinalita ko sa inyo ang maraming mga bagay-bagay, maraming mga bagay-bagay, naririto si Mother Pring na nagpapaliwanag. Ngayon, ganito to. Kung kayo naniniwala, yung lahat ng may prostate, magpundar kayo ng labatiba, huwag nyo nang pagawa sa iba. Itanong niyo sa akin ba? Kasi kayo ang nakakaramdam. Kayo ang manindigan. Huwag kayo umasa sa iba. Huwag kayo mag-utos. At yun namang mga ibang pakialamera, huwag kayo makikialam kung hindi nyo nalalaman. Kasi ang nangyayari sa buhay natin, nakialam kayo, nagmainam kayo, nung bandang huli masama kayo. Itanong nyo ulit sa akin ba? Baka biglang atakihin ni labatiban nyo. Dahil sasabihin ng pamilya kayo nakamatay. Kaya ngayon, makinig kayo sa aking sarili ninyong diskarte, sarili ninyong disposisyon. Kasi, ngayon ko ibabalita sa inyo, kahit kayo nag-aral at hindi nag-aral, basta ang the number one, marunong kayong dumiskarte. Iisipin ninyo ang lahat ng bagay na pakaliwa at pakanan, marunong kayong, marami kayong matututuhan. Nananawagan din ako sa mga single mama. Eto, sasabihin ko sa inyo, wala kayong dapat katakutan. Tanong nyo ulit sa akin bakit. Kasi marami akong napapayuhan dito. Eto, papahakalaga. Wari mo na disgrasya kayo. Natatakot kayo sa tao na kayo mahatulan. Hindi tama. Itanong nyo, swerte yun. Kapag inaturgan nyo, binigyan kayo, masakit man, sa isang tao, binigyan kayo ng Diyos ng grasya. Magkakaroon kayo ng anak. Merong aakay sa inyo bukas makalawa. Kasi ang bata, iyan ang pag-asa ng buhay at buhay ng mga taong matatanda. Kaya narinito ako sa loob ng St. Joseph Chapel. Ang lahat na kung ano-ano ang paalala sa akin ng mahal na Panginoon, sumusunod lamang po ako. Kaya mga nanonood sa akin, hindi nyo ko kayang hatulan. Basta sa totoo lang ako, wala akong kinatatakutan. Masama, nagdudunong-dunong ako. Ang sabi ko naman ko sa inyo kung sino lang ang naniniwala. Matapos na maidikta ko sa inyo ang lahat ng bagay, ang aking pananawagan, lalo na sa mga colon cancer. Nananawagan ako sa mga nasa ibang bansa na kayo hindi nakararating dito. Magpundar kayo ng coconut oil, umorder kayo. Kung halimbawa mo hindi kayo makararating, uminom kayo ng 3 sunod-sunod, 6, 7, hindi makasasama. Hihilab o utot yan, lulundag na lulundag sa loob. Pagkatapos ulitin ninyo, mag-adjust kayo. Gawin yung dati, inom nyo 6, gawin yung 4. Tapos mamahinga kayo, dalawa, alaga. Pero ang the best and the number one, kinakailangan po ito sa bilang isang tao sa ibabaw ng mundo, akinsit katapusan. Ang ating po katawan ay parang makina, kinakailangan po magkaroon para hindi nanunuyo ang laway, hindi natutuyo ang kasukasuan, ang tuhod. At kay ganda ng mga ibinalita ko sa inyo, heto po ang banggit sa akin. Aking mga anak, kayo'y aking tinawagan. Ang tunay na lunas, kayo'y aking binabantayan. Kung sakali man aking mga anak, marami kayong katanungan, ako aking anak, the best and the number one. Ibig sabihin ng mahal na Panginoon, basta kayo ay nanalig sa Kanya, may biyaya. Kaya huwag kayong magsasawang dumulog sa ating mahal na Panginoon na sasabihin nyo lahat ang problema nyo. At ang mabisa akong sasabihin sa inyo kung ano dasal, mahal na Panginoon, kung ano po dasal ko kahapon dasal ko rin ngayon. Alam ng Panginoon kung ano kulang natin. Huwag na kayo masyadong maurira. Kagaya ng mga iba, ipaghalimbawa mo, maraming katanungan. Ang pagtatanong, huwag pa ulit-ulit. Ang tao walang magagawa diyan. Tanong niyo sa akin kung saan kayo dapat magsangguni sa ating mahal na Panginoon. Oo, tama, naniniwala kayo, ipaghalimbawa mo sa akin. Pero ang pagtatanong sa akin 2 beses hanggang 3 lang. Hindi po pwede na only nang aking maibigay sa inyo ang tunay na paliwanag na number 1, ang Diyos ang patnubay, paniwalaan sa lahat ng oras. Ang lahat ng gagawin ay pag-iingatan, di papel. Huwag kayong paaronsol, Hindi baling matigas ang ulo, sisiguraduhin nyo ang lahat ito. Baka yung utos na yun, bukas makalawa, maghimas kayo ng rehas na bakal. Nananawagan din ako sa lahat ng may karamdaman na nasa ospital. Ganito sa gagawin kong payo sa inyo. Kapag kayo naririyan na at talamak na ang inyong karamdaman, tanggapin nyo na ang katotohanan. Alaswerte, patay. Tapos na ang buhay.
Eto pa nga sasabihin ko sa inyo, kung minsan mahirap din na dumaing nang matapos na po ang buhay. Kaya ang lagi niyo sasabihin sa Panginoon, mahal na Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin, kung ano po ang gusto niyo, hihintayin ko po ang hatol niyo. Kaya isang maliwanag na biyaya ng Diyos ang muli kong naibigay ngayon sa araw na ito, na ang mga pag-iingat sa lahat ng bagay, lalong-lalo sa mga makaramdaman, sa mga pakikipagkaibigan sa kapwa-tao, at ako rin ang magsasabi sa inyo sa araw at oras na ito, na kung sino ang matindi niyong kaibigan, ito ang matindi niyong kaaway. Kaya huwag kayo basta-basta magtitiwala, lalo sa mga papel, lalo sa kayo uutusan kung hindi karapat-dapat. Sa esenso ninyong mabuti, kasi kung nasa husgado na ala, kung sino nahuli, iyan ang maliliit. Ano at kay ganda na mili ka ni Mother pa rin sa buong pagkapuluan. Ito ang utos ko sa inyo. Aking mga anak, ako ay nakadipa. Ako ay nakikita nyo sa simbahan. Pero ang sagot ko sa inyo, magpakatatag kayo sa hirap na buhay. Huwag kayong lumagay sa puro kagusutan. At lalong-lalo na, nananawagan si Mother pa rin, lalong-lalo na sa sakit sa bato. Kailangan uminom kayo ng langis bago kayo magpa-dialysis. 3 beses, itry nyo. Pag kayo uminom ng langis 3 beses, dudumi kayo ng dumi. Ulitin ninyo. Itanong niyo ulit sa akin kung bakit. Kasi kapag kayo ay na-dialysis, wala na kayong puang. Hanggang dyan na lang kayo. 3 times a week. Bawal ang tubig. Bawal ang maraming bagay. Para na kayo nakatali. Ngayon, kung ito sa inyo pamimigitan ng inyong lakas ng loob at pagtitiwala ninyo sa inyong sarili, magtiwala kayo sa sarili ninyo. Huwag kayong magtiwala sa ibang tao. Manindigan kayo. Iyan ang sasabihin ko sa inyo. Lalo sa mga paghahanap buhay, manindigan kayo. Huwag lang kayo susuot sa masama. Hindi bad-bad, dahan-dahan ang kita ng pera. Sigurado lang ang pinanggagalingan. Kaya ako si Mother pa rin, alam nyo ba? Sinisiguro ko ang mga gagamutin ko dito. Sa totoo, ibabalita ko sa inyo, lahat na nagpupunta dito, puro nagdaan na yan sa hospital. Tinanggihan na ng hospital, mga naka-wheelchair. Pero dala palibasa na meron pa akong nalalaman, meron akong natutulungan. May gumagaling, may hindi gumagaling dahil pinatapos niya. Pero nananawagan ako sa mga kababaihan, lalo-lalo na yung mga sa matres. Ang paliwanag ko sa inyo, narito ang Mother pa rin, na nakukuha ni Mother pa rin ang peanut butter na hanggang 6 na kilo sa isang babae. Ipaghalimbawa mo si 60 anyos, naroroon nakatiklop. Itanong nyo, sintomas yun, namamaga ang tuhod, namamaga ang balakang, sumasakit ang likod sa center, left, masakit ang likod. Kaya kapag iyan na naramdaman nyo, hanapin nyo na ang Mother pa rin hanggang buhay. Kasi hindi ko naman sinasabing malapit na akong magwakas, ayoko pa rin mamatay. Nananawagan ako sa inyo, dahil kasi pag namatay ka, ano mangyayari sa inyo? Kakainin na lang kayo ng langgam uod, tapos na buhay. Hindi mala kayo makapagsalita. Kaya nga ginagawa ko, hindi dito ako. Lagi akong lumilingap sa tao. Dahil itanong sa akin, ang nararamdaman ko sa aking sarili, pinakikinabangan pa ako, hindi pa ako kukunin ng Diyos. Naintindihan nyo? Kaya nga ako nakangiti sa inyo lahat ng mga nanggaling dito, marunong na kayong maglabatiba. Huwag lang nyo gagawin sa iba kasi baka mamaya kayo tamaan. May kanya-kanyang direksyon yon. Mga minamahal kong nanggagaling dito. Ako, yung nalalaman ko, kung ako lang ang nakakaalam. Gusto ko yung lahat ng galing dito. Palakpak kayo. Para kayo lahat marunong na, Hindi kayo yung tiyan nyo naroon. Wari mo, sumasakit ang tiyan nyo, maglabatiba kayo. May bakterya lang sa loob yun. Wari mo, hindi kayo maglabatiba kayo. Wari mo, hindi kayo maglabatiba kayo. Puro labatiba. Sasabihin ko sa inyo, pakarami kong hinahawak ang mga tao na taas noo ako, lahat ng naniniwala, hindi nadadialysis. Marami na akong masasabi sa inyo dahil ako'y umidad na. Isip-isipin nyo, kulang na 40 taon na akong nanggagamot dito, nagbabantay sa lugar ng St. Joseph Chapel. Kaya isang maliwanag na pagpapayo ng Diyos sa inyo. Kasi kung hindi naman ako binabalahan ng ating Panginoon, hindi ko kayang sabihin to. Ang aking sinasabi sa inyo without practice, kung ano lang yung buka lang ng buka yung aking bibig ko, pinasasabi sa tao, ako may sunod na sunod. Kasi, kaya ako sumusunod, kapag hindi ako sumusunod, ay lagi lang po ako nakahiga sa higaan. Pero oras na ako po ay nakapag-upo na dito, naku po, marami na naman po akong magagawa. Kaya ko na naman pong harapin kahit gano'ng karami tao, natatapos ko po yun. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, basta maniwala kayo at may paniniwala ka, kayo, heto lang ako, Mother pa rin ng Bulacan. At kay ganda ng ating napag-usapan sa ilaw,
sa ilaw ng buhay ng tao. Ang mga inang kababaihan, ito ang ilaw ng tahanan. Ang kalalakihan naman, ito ang poste ng tahanan. Kaya kung sakali man sinasabi ko sa inyo, manindigan kayo, gawin ninyo para kayo ay umunlad. Huwag kayo magsasawa sa trabaho. Tuloy-tuloy, kapag kayo nahihirapan, mamahinga muna kayo. Kaya nakangiti ako at medyo matatapos daw din ang pagdaraw ko sa inyo. Ang ating paniniwala ay nasa Panginoon. Magbalik tayo lahat sa Panginoon. Kayo na po bahala sa aming kakainin, lakas ng aming katawan. At ang mga tao naman mag-iingat sa mga sasakyan. At lalo na po yung huwag kayong madadapa, sisiguraduhin nyo ka lang. Hindi ba rin mahina, sigurado lang. Ipaniliwanag ko po sa inyo ang aking ginamot po sa araw na ito. Ikaw nga, anak, kaya mo magsalita? Kaya mo? Okay, para sa mami mo. Naririto po ang aking mga pasyente. Dinig ka, Lydia. Ba't ka naririto? Sagutin mo ako. Ano po, nakita po kasi nung anak ko sa Facebook si Mother Paring. Tapos sabi niya, pinapanood niya lahat po ng mga patotoo po na pumupunta dito. Sabi po nung apo niya na subukan daw po namin dalhin si nanay dito. Tapos, ayun po, ginamot na po ni Mother pa rin si nanay at inaangkin ko po at ako po yung nananalig at nananampalataya. Nagagaling na po ang aking ina. Maraming salamat po sa unang-una sa Panginoon, kay Mother Paring at sa St. Joseph Chapel po. Maraming salamat. Okay. Maraming din salamat sa inyo. Ito po ang ginamot ko, okay? Ano anak ang nararamdaman mo ngayon? Wala na. Sige, bakit? Ako po'y napagaling na ng ating mahal na Panginoon. Lalo na rin si Mother Pai. Okay. Sige. Salamat po sa Panginoon. Sige po, kung sino man po ang nanonood, manood na lang po kayo, tingnan niyo po ang nangyayari dito. Kaya mo bang magsalita? Tayo. Ano masasabi mo sa kay Mother Paring? Harap sa audience. Ano masasabi mo kay Mother Paring? Okay? Magsalita ka. Maraming napapasalamat po ako kay Mother Paring kasi pinakaling niya po. Una-una po kay Lord. Pangalawa po kay Mother Paring kasi po siya napakaling sa lola ko po. Okay. Nakita mo ba kung paano ako manggamot? Opo. Ano nakita mo? Nagulat ka ba? Opo. Bakit? Walang gunting, walang ano? Opo. Okay. Maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat. At uuwi na po sila na hindi na po sila babalik. Magkikita na lang po kami sa Facebook. Sige po, bumabati po ako sa lahat ng nakikinig at nag-aabang sa akin. Salamat sa inyo. Hindi ko kayo malilimot hanggang ako'y may buhay. Ako'y magpe-Facebook. Salamat Marami po. pong salamat. Bye-bye po.